Okay, eto naman po. Nako, naawa po. Akala ko ang buong projection namin, eto po, basahin lang natin yung kay Kiko Pangilinan. Para po itong si Risa Ontiveros, niloloko rin pala ni Risa Ontiveros, pati itong mga kakamping, no? Ito po ang sinabi ni Kiko Pangilinan. I hope I am wrong, but Lenin's refusal to run may create a leadership vacuum that I am afraid cannot be adequately filled by other contenders. Sabi niya, sana mali ako, pero yung pagtutol ni Leni Robredo na tumakbo sa 2028 election ay nag-create ng leadership vacuum na hindi kayang palitan ng kahit sino, kahit po si Risa Ontiveros. Siyempre, dinagdag ko lang si Risa. This in turn could lead to disunity amongst our ranks and the splintering of not just our forces but of all potential allies outside our ranks. So ito po ay pag-amin ni Kiko Pangilinan na mabubuwag na po yung magkakakampi dahil yung kanilang pambato na si Leni, napaka-continue na ngang dilawan at kakamping. Ha? Kasi po, kahit po yung Makabayan Black, pwedeng kumampi pag si Leni. Pero si Risa Ontiveros, teka muna. Putya, kung si Risa Ontiveros lang din ang patatakbuhin, ha? Di patakbuhin na lang namin si si Calio din na lang. Baka mas mataas pa maging boto ni Calyodi dyan. O kaya, kung hindi po si Calyodi, si ano na lang, si Franz Castro. Bakit naman papayag yung Makabayan Black? Kung si Risa rin lang, alam naman nila na mahina, banban. Kaya po, goodbye na po dito po sa mga puwersa ng mga dilawan, kakamping. Pasensya na kayo. Talagang ganun umayaw si Leni. Pero syempre, hindi natin alam yan kung matutuloy ba yan si Leni o hindi. Okay, eto po, punta na po tayo rito. Alam nyo, maganda po tong mga talakayin natin. Sa totoo hindi po yung haka-haka. Magtototohanan po tayo rito sa lintik na amlak-amlak na yan. Okay, alam nyo, diskarte nila yan Pinatagal nila, inisa-isa mula 2005. Eto pera nila, eto naging transaksyon. Inunti-unti, di ba? Sasalin muna tayo ulit. Wala pong napatunayan sa salin. Ang patutunayan kasi sa salin, mga kapatid, para saan ba yung salin? Kaya po ginagamit yan para makasuhan yung isang government employee. Gobyerno lang po yan. Ang isang government employee, ipinagpapalagay po na may unexplained wealth ka kung biglang lumobo yung pera mo. Unexplained wealth yun kung wala ka namang pinagkikitaan kundi pagiging government official mo. So, ibig sabihin, madaling kwentahin Yumaman ka ng 100 million. Paano mo kikitain yan bilang Vice President? So magkukwenta, sa 3 taon na pagiging Vice President, magkano yung sweldo? O madali. So ibig sabihin, kung may iba kang, kung lumaki yung pera mo, nagnakaw ka sa gobyerno. Pero ano po ang napatunayan ng salin? Ang napatunayan po ng salin, ngayon lang po ako personally, ngayon ko lang nalaman, marami palang negosyo sila BP Sara. Kung marami po silang negosyo, ibig sabihin, pwede talaga silang yumaman. Pwede talagang magkaroon ng pera. So, nadibang po dahil po sa paglalantad nila ng salin at nakalagay doon yung mga negosyo ni BP Sara sa salin, na-debunk na po yung unexplained wealth. Pwede kang yumaman dahil may mga negosyo sila. Ang buong akala ko, yung negosyo lang nila, yung Carpio Duterte Law Firm.
Ah. Kulang kayo, wala pa tayo dyan. Wala pa tayo kay Trillanes, kulang kayo. Dito pa lang tayo sa salin eh. Okay. Sa madaling salita, tapos na yung salin. Wala pong issue dyan. Ah. Eto po kasi, alam po nila yan. Kaya nga po, nilalantad po nila ngayon sa hearing. Kaya nga po, ang ginagawa nila, sasagot ba ang ating Vice President? Mr. Comsec, Comsec, pasagutin natin ang Vice President. Pasensya na po kayo. Absent po ang Vice President. 'Di ba? Absent yung Vice President. So hindi makakasagot, hindi niya para binigyan natin siya ng pagkakataon. Pero ayaw niyang sagutin. Drama, 'di ba? Drama 'yan. Tanong, karapatan ba ng Vice President na hindi dumalo? Pwede, karapatan niya pong hindi dumalo. So wala pong usapin. Kaya drama lang yan. Ngayon, kung alam nila, imposible pong hindi po nila alam yan. Nakapaghanda nga si Chua di ba? Napaghandaan niya na nga yung mga itatanong. Alam na po nila yan na yan yung laman. Ngayon, ang atake po nila, para palabasin po na yumaman ng mga Duterte, yan. Tapos ang konklusyon pa, yung asawa ni Barbers, ang sinasabi pa, paano po kaya yumaman, paano po kaya taon-taon nagkakaroon ng bagong negosyo yung mga Duterte? Wala pong problema dun. Kung nagkaroon ng bagong negosyo, anong problema? Basta yan ba ay pinasok sa SEC, inirehistro sa DTI yung negosyo, legal po yan. So, ang tinatanong na bakit taon-taon nadadagdagan pati negosyo? Normal po sa negosyante na makaisip pa ng bagong pagkikitaan. Di po ba? Okay. Parang ako, vlogger. Bakit ang dami kong channel? Vlogger ako eh. Pag nagkaroon ka pala ng ibang channel, kikita ka na naman. So, tayo ka ng tayo hanggang hindi ko na kinaya. Ano pa i-content ko doon sa iba? Subong-subo na ako. Di ba? Ikaw na mismo yung kusang susuko. Okay. Sir, kung nanood kayo ng hearing, halos lahat ng negosyo nila nalugi. Ako po, nanood po ako ng hearing, maliban na lang nung panahon na ng hanggang doon po sa anong tawag doon? Magkakaroon na po ng Birada Agila. Kasi syempre, bawal nating i-live na yun eh. So, nakinig naman ako sa mga berador. Love your own ako eh. Okay, sa madaling salita, madali lang po ipaliwanag yan, no? Yung bakit po yung mayaman dahil may negosyo ka naman. Okay, punta tayo rito sa AMLAC. Bilyones po yung AMLAC. Ano po ibig sabihin ng bilyones na AMLAC? Nasa na po yung bilyones? Kinain po ni Binavinto. Kinain. Yung bilyones na report na AMLAC, madali lang po paliwanag diyan. Kaya po lumobo yung kanilang director. Kinain niya yung mga bilyon. Okay, wag po tayong maghaka-haka. Ito po yung post ng politiko. Yan. Paninira eh. Sisiraan nila yung mga Duterte. Alam naman natin yan eh. AMLAC record shows 4.4 billion in deposits, 1.5 billion in withdrawals. Ito pala yung gustong sabihin. May nagtatanong kahapon sa akin eh. Boss Baz, ano nangyari dun sa 2.9 billion? Kaya pala 2.9 billion siya ng 2.9 billion. Ito pala yun. No? Okay. Sabi ni Tigno, fans pala ni Tigno yun eh. Yung nagtatanong kahapon. Hindi niya lang masabi to, nasabi ni Tigno. Kasi pag sinabi ni Tigno, ang gusto kasi niya, ang akala ko kasi tinatanong, billion po yung naging transaksyon. Normal lang po yung billion kasi milyonaryo kayo eh. Million po yung negosyo. Okay.
Ngayon, tanggap nyo na pag sinabing transaction, maski yung winidraw, maski yung dineposito, transaction ang tawag dyan. So yung 1,000,000 mo, paikutin mo, maraming milyon po na transaction yun. Halimbawa, nag-withdraw ka ng, may 1,000,000 ka, bumili ka ng 1,000,000 na goods. So nag-withdraw ka, 1,000,000, January. January katapusan, kumita yung 1,000,000 mo, naging 1.2 million. So pumasok sa bangko, 1.2 million. So magkano ng transaksyon? 2.2 million na yung transaksyon. Di ba? Yan yung pinapaliwanag ko eh. Tapos, bumili ka na naman ng worth 1 million. So nag-withdraw ka ng 1 million. Hindi to palusot, puta, makinig ka, tanga ka kasi. Kaya kayo hindi nakakaintindi, ayaw nyo makinig ng mga paliwanag eh. Gusto nyo lang, may milyon, basta may milyon, tapos na. Dito kasi sa amin, ginagawa namin logical lahat. Ang transaction, hindi po yan meaning perang natira. Pero punta na tayo dun sa perang natira. Binibigyan kita ng halimbawa, kaya hindi mo maunawaan eh. Ang akala mo nagpapalusot, ganun talaga ang transaksyon. 1.2 lang ang pera mo sa bangko, totoo, pero ilang milyon na yung transaksyon. 'Di ba? Engot kasi kayo eh. Kaya kayo nagsasabi ng ganyan na palusot. Wag na tayo sa palusot. Dito na mismo sa mga kakampi ninyo. Kakampi nyo si Tinyo, 'di ba? Eto na. Para baka sabihin mo, akin pa 'to. Ayon kay Tinyo, kung imimenos natin yung 4.4 billion inflow, pumasok daw sa bangko ng mga Duterte 4.4. Makinig ka sana para hindi ka tatanga-tanga. Yung nagsasabi na nagpapalusot lang ako, pakinggan mo to, si Tinyo to. Hindi namin kakampi to, tanga. Okay. Kung imimenos daw yung pumasok 4.4 billion, wala na yung losartan, makinig ka lang. Losartan ka pa nalalaman, makinig ka lang para hindi ka tatanga-tanga. Si Tinyo na nga, ayaw mo pang pakinggan. Pumasok 4.4 billion, di ba? Okay. Nag-withdraw daw na 1.5 billion. So, roughly, sabi ni Tinyo, may 2.9 billion na natira. Di ba? Tama eh. Tama si Tinyo. 4.4 billion na pumasok, 1.5 billion na lumabas. So roughly, sa kwenta ni Tinyo, may 2.9 billion na natira. So dapat, nasa salin yan. Di ba? 2.9 billion. Ngayon, tinanong niya ngayon si Amlak, yung si Bobby. Okay. Tama po bang sabihin na dahil mas malaki yung pumasok kaysa lumabas, merong at least 2.9 billion na nananatili pa sa account? Pwede po ba yung ganong interpretasyon? Sagot ni Tinyo yan ha. Ano po sagot ni Baboy na taga-Amlak? Sabi ni Benaventira, maari po. Yan ha, maari. Maari po yun. Maari rin pong hindi. Ang ganda ng tanong ha. Pwede po bang sabihin na 2.9 may natira? Sabi po ni Bobby, maari po yun. Pero maaari din pong hindi. Kasi po yung reports na to, ito lang po yung mahigit sa 500,000. So, ibig sabihin, eto na yung paliwanag ng matinong malahenyong si Badong. Ibig sabihin, si Buenaventura mismo, hindi siya sigurado. Bakit? Bakit hindi siya sigurado? Ang dali lang kwentahin sa katulad ni Tinyo. 4.5 yung pumasok, 4.4 yung pumasok, 1.5 yung winidraw, may natirang 2.9. Tama po ba yun?
Maaring tama yan. Maari ring hindi tama, sabi ni Bobby Buenaventura. Bakit hindi pwedeng tama? Kasi ang sabi niya, 500,000 lang kasi ang pinag-uusapan natin transaksyon. Ano po yung ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan, yung nire-report po ng mga bangko na pumapasok at lumalabas o anuman transaksyon, yung nire-report lang po nila sa AMLAC, 500,000 lang na transaksyon. Okay. So sa 500,000 na transaksyon, tama si Bobby na pag sinasabi na may pumasok na 4.4 at may lumabas na 1.5, pwede pong totoo na may natirang 2.9, pwede rin pong hindi totoo na may natirang 2.9. Bakit? Kasi hindi naman po lahat ng transaksyon ay 500,000 ang halaga. Sana nakikinig ka pa, di ba? Yan ang hirap sa mga tao na to eh. Ayaw nila makikinig ng katwiran na mula mismo sa mga kinukot nila. Kinukot nyo to si Bobby. Di ba? Bobby Buenaventura. Okay. So ano po ang paliwanag niyan? Ang paliwanag po niyan, halimbawa po, nag-withdraw ka ng less than 500. Pwede po ba mag-withdraw ng less than 500? Pwede. Kung pasasweldohin mo lang 10 tao, ang magkano bang ang swelduhan ngayon? Palagay nyo ng 30,000. Para sa pasweldong 10 tao, 30,000, ang lumabas lang sa pera, 300,000. 10 tao eh. Mataas na sigurong pasweldo yung 30,000. Di ba? Sa isang negosyo nila, may 10 tauhan sila, 300,000 lang yung winidraw. So, hindi po yun papasok sa winidraw dyan sa AMLAC. Bakit po? Kasi ang pumapasok lang po sa AMLAC, nire-report lang po sa AMLAC, yung mga withdrawal na mahigit 500,000. Yung less than 500,000, hindi na po papasok. Nagpakarga sila ng mga gasolina nila. Alam nyo po ngayon, panay bank transaction. Ang hindi lang po nagbabank transaction ng mga negosyante, yun pong mga illegal, mga maleta po ang pinag-uusapan. So, ibig sabihin, nagpagasolina sila ng 100,000 sa 10 sasakyan. Nag-withdraw ng 100,000. Hindi po yun papasok dun sa winidraw dahil 500,000 po yung kinakailangan bago ma-report. Nag-withdraw na naman, bumili ng bulaklak o kung ano man yung binili. Wala pang 500,000. Bumili siya ng may isdaan eh, di ba? Bumili ng meron ba 500,000 pang restaurant? Araw-araw 500,000. Walang 500,000. Hindi po kasama yun sa nire-report sa AMLAC. Minimum po na 500,000 bago ipasok. Yun yung sinasabi natin. Kaya ganun yung paliwanag ni Bobby. Paliwanag ni Tinyo yung pinapaliwanag nyo. Tinanong niya nga si Bobby. Ano sabi ni Bobby? Ito ang linaw. Maaari po. Ang tanong kasi ni Tinyo, sa tanong kay ni Tinyo, yun yung pinahalagahan nyo eh. Sa tanong kay ni Tinyo, tanong nga yun ni Tinyo eh. Dahil ibig sabihin, hindi siya otoridad. Yung tinanong niya, otoridad. So ano po yung sagot ng tinanong? Sa tanong na, pwede po bang magkaroon ng tira na 2.9? Sabi niya, maaari po. Maaari rin pong hindi. Kasi yung pong reports na to, ito lang po yung mahigit sa 500,000 pesos. Okay. Di ba? Nakuha nyo?
Sige, okay na tayo riyan. Kaya yung isang araw pa lang, yung pinagmamalaki na nila na amlak-amlak, debunk na po yan. Hindi na po kinakailangan natin pumunta pa po sa Senado. Mismo si Bobby na nagsabi, otoridad po yun. Immaterial po kahit na, kasi ang dami nagsasabi, intrigahin pa si Bobby. Ako hindi po ako, sabi naman sa inyo, hindi po ako sa chismis eh. Maghahaka, isang linggo pa lang pala yan sa AMLAC, bakit na siya? Ano po magagawa nyo kahit po isang araw pa lang yan kung alam niyo yung patakbo ng AMLAC eh. Wala pong usapin sa akin yan, hindi po ako mapagpatol sa intriga. Yung totohanan po. Sinagot ba si Tinyo? Sinagot. Ano po ibig sabihin? Pwede pong merong matira, pwede rin pong wala. Pwede pala yun. Pwede. Sino may sabi? Si Bobby Buenaventura ng AMLAC. Ibig sabihin, hindi siya sigurado kung may natira o wala. Opo, hindi po siya sigurado. Bakit sigurado sila na may kasalanan si BP Sara? Hindi natin alam. Otoridad to si Bobby kaysa sa kanila eh. Kaya nga nila tinatanong eh. Ngayon, ang tanong, binoto yan ng 32 million si BP Sara. Tatanggalin mo sa pwesto dahil ang sinabi ni Bobby, ang linaw, pwedeng mayroon siyang 2.9 billion, pwede ring wala. Hindi sigurado si Bobby na may kasalanan si Sara Duterte. Yun mismong testigo ninyo, hindi sinasabi na may kasalanan. Paano mo tatanggalin sa pwesto yan? Kayo nag-imbita dyan. Di nga namin kilala yan si Bobby. Nagulat na lang ako. Ha? Si Bobby to? Hindi yan yung dating AMLAC ha. Wala kaming pakialam. Si Bobby ba ay otoridad? Opo. Ano sabi niya? May kasalanan ba? Pwedeng meron, pwedeng hindi. Hindi po pwede, dapat definite. Kaso yan eh. Alanganin ako eh, pero tanggalin na rin natin sa pwesto. Ha? Kahit hindi sinabi na sigurado siya? Yun po ang problema nila dyan sa AMLAC na yan. Hindi nga po Bobby ang kanyang pangalan, pero mas bagay sa kanya ang Bobby. Hindi po, actually, hindi tanim ebidensya eh. Nariyan na yan eh. Kinuha lang nila eh. Di ba? At minagic nila. So, na-debunk na natin, SALN, walang tinatagong yaman. Hindi nila mapatunayan na may tinatagong yaman. Dito naman po, sa AMLAC, wala rin po sinasabi na kasalanan. Inaano-ano lang ni Tinyo. Si Tinyo yan, no? Nagtanong, nasagot naman siya. Anong sagot? Maaari po. Maaari rin pong hindi. Dahil mas malaki yung pumasok dahil kasi po yung reports na ito lang po yung mahigit sa 500,000. Napakarami pong transaksyon ng mga negosyante na below 500,000. 10 tao, pinasweldo mo, 30,000 isa, 300,000. Papasok ba yun sa AMLAC? Hindi. Nagpagasolina ka, bumili ka ng mga pyesa, halagang 150,000. Papasok ba sa AMLAC? Hindi. Bumili ka ng mga isda sa restaurant mo. Sa isang transaksyon, nagbayad ka 50,000. Papasok ba sa AMLAC? Hindi. Lumabas bang pera yon? Lumabas. Legal kayo eh. Siyempre, dumadaan yan dun. Pucha, na yan? Transaction yan. True bank na. Pag legal-legal, bangko yan. Pag illegal, yan yung maleta. Hindi, paano makakasuhan mo si Bobby nagtapat naman siya. Ito po, sabi ni Bobby hindi po.